Ay, magandang gabi mga bossing. Oy, ilang araw na lang, tapos na ang 2025. Oo. Pakinggan natin ito si Sayad, sa News 5 ito eh. Nakakapagod daw para sa taong bayan ang impeachment case ayon po kay VP Sara Duterte. Ngayong Pasko naman, hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umano'y bagman at dating aide na si Ramil Yung nga tanong dun bakit niya dadalawin si Teves? Diba? Either of the two. Kung yung bagman man niya dinadalaw niya o si Teves. Vice Presidente bakit dadalaw ka dyan sa mga nakakulong? Diba? Tuloy. Driaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May picture ako. Tapos, parang yung tatay niya rin. Pero to diretsong tinatanggi niya, hindi niya kilala. Pero yung tatay niya, hindi diretsong tinatanggi si Mutabato sa Las Cañas. Pero sinasabi niya, nung tatay niya, hindi totoo yung sinasabi ni Mutabato sa Las Cañas na lahat na sinasabi, tinatanggi nila. Parehas nga itong mga isang papalit daw siya kay Satanas pag namatay si Digong. Ito namang isang itong anak ni Satanas, siya raw ang magiging presidente ng impyerno. Ano aasahan mo rito? Ang kayo ng tanong kasi, mga media kayo tuloy. Sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. Hindi ba may picture kasi pinakita si Madriaga nakasama siya Sir Ram pa nga Sir Ram, sabi niya. Sir ang tawag niya kay Ramil Madriaga, pero hindi niya raw kilala. Putang ina, ano ba? Ay naku, BBM. Tapusin mo na to. Putres, patay ka rito. Baka mangyayari talaga pag ito yung nakabalik to. Naku, Diyos ko. Pahuhukay nito yung libing ng tatay mo. Hindi ka bibiruin tong mga demonyo na to. Maniwala ka, PBBM. Unang sinabi ni Madriaga na pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022. Naisumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. Sayad, hindi akusasyon yung sinasabi sa'yo, sinampahan ka na ng kaso. Kaya ka nasampahan ng kaso, may ebidensya. Ewan ko, ombudsman, wala raw ebidensya. Didismissin ka mo ni ombudsman. Ganon. Kawawa talaga itong mga to. Yung mga nagsasampa ng kaso rito, puro dismiss ang naabot. Si Trillanes lang ngayon, wala pa nangyayari. Putik yan, ano ba yan? Ombudsman. Kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Putang ina talagang mga friend. Asang-asa itong putang ina nito na makakatakbo siya sa 2028 presidential election. So, wala na. Hindi naman kakana ito ng ganito itong si Sayad nang hindi siya nakakasiguro na siya makakatakbo. Para pa sinasabi niya, lahat yung mga kung ano-ano niyan, walang kwenta sa akin yan, basta't ako, tatakbo ko ng presidente sa 2028 election. Putang ina. Tapos, Pilipinas. Tuloy. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ngayong araw ng Pasko, natanong naman ang bise sa mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Taki mo yung putang ina. Kongreso, totally
threat and harassment lang kayo dahil siya ay nangunguna sa 2028. Wala to mga boss. Ay nako. Pag wala nangyari talaga dito sa mga Duterte to, si Pulong, patong-patong ang ikinaso, eto, iibits, pero wala, puro kayo mga harassment na kayo. Sila ang hari ng Pilipinas. Parang ganun ba, ha? Tanginang yan, todas. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ang mga ayaw ko batiin. Huwag mo ba batiin? Ano ba? Batiin ba? Batiin. Kala ko batihin. O, tuloy. O, si His Excellency Neto. Samantala, ito naman ang mensahe ni PBBM ngayong Pasko. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Naway lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan, at magkaroon Mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan. Ako, napapaligiran ako ng mabubuting kaibigan. Pamilya, iba yung pamilya ng asawa ko, mga siraulo yun. Tuloy mo, His Excellency. mas masaganang kabuhayan. Kaya po, Nagbabalita mula sa frontline, Bril mo. Tangina, gaano kahirap ang mga tao, mga pre, no? Since Davao. ay nagpapasalamat ang Vice Presidente sa mga tao at mga Pilipino walang sawang sumusuporta. Sa Davao City naman, kahit detained sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinuloy ng kanyang pamilya ang nakasanayang pamamahagi ng pamasko sa kanilang mga kababayan sa Davao. Para sa detalye, magbabalita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, mahaba pa ba yung pila ng mga namamasko dyan? Tangina, kahabag-habag ang kalagayan talaga ng Davao. Dito mo makikita. Ha? Tangina. Mon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga Davaoeño sa ancestral house ng pamilya Duterte dito nga sa Taal Street, Davao City para sa kanilang kaunang pamamahagi ng Pasko. Alas 5 kaninang umaga na magsimulang umusad ang pila. Bawat isang pumila makakatanggap ng food packs na may lamang bigas, canned goods, gift certificate at 200 pesos cash. Natuwa naman ang mga residente, lalo na yung mga iba ay dito na sila sumalubong sa Pasko. Hindi lang mga Davaoeño ang nasa pila, pati na rin ang mga Tangina, mantakin niyo mga pre. Bigas, canned goods. Hindi pa alam kung saan kinuha yung mga canned goods na yan, mga pre. Oo. Kung anong uring canned goods yan. Oo. Tsak yan, sardinas, peles, mga ganun lang yan. Tsaka 200 pesos, putang ina. 40,000. Diyan na ho natulog yung iba dahil lang dun ho sa gift certificate. Tangina, kawawa talaga. No? residente sa karatig na lugar, kagaya ng taga-Sultan Kudarat at General Santos City. Sinatay ang aabot sa higit 40,000. Kulang pa yata ang pamasahe yung putang inang 200 matatanggap nila. Nagpuyat na ho sila dyan, sila natutulog. Oh. Habag-habag talaga. Na individual ang makakatanggap ng pamasko. Nakadeploy naman ang higit 2,000 kapulisan sa lugar. 40,000 individual daw po ang makakatanggap nung yung pamasko na yun na canned goods at saka ilang kilong bigas, tsaka 200 pesos. Para sa seguridad sa paligid, dumalo rin sa pamamahagi ng pamasko si Vice President Sara Duterte. Ang nasabing tradisyon ay inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa siya ng lungsod. Puta, mantakin mo, alkalde pa ng lungsod si Digong, yung pisa na raw niyan. Ngayon, nakakulong na si Dahig, sa Dahig si Digong, 200 pa rin ang ibinibigay. Tsaka canned goods pa rin. Wala akong yung pa rin ang pinipila ng tao. Hindi ko siya nagyayabang, no? Hindi ko pipila ng ganyan hindi ko ganyan kahirap ang bayan ni Tiagi.
Maring may pipila, pero hindi ho ganyan karami. Pag umabot na siguro ng 1,000, baka 1,000, 2,000 pipila, hindi na siguro. Hindi na siguro pipila iba, oo, hayaan na lang nila. O kaya, hindi. Ito, dito na natulog, oo. Tangina, para mauna sa pila. 40,000 raw yung binigyan. Asa naman ang pagdalo sa aktibidad ngayong araw ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Muna sa ngayon ay nagpapatuloy ang programa dito nga sa aktibidad dito sa Davao City kasama si VP Sara. At kanina sa kanyang speech ay nagpapasalamat ang Vice Presidente sa mga tao at mga Pilipino walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. At sa ngayon mon ay mga Davaoenyo ay nagpapatuloy pa rin sila sa pila at patuloy rin ang pamamahagi ng pamasko dito sa Taal Street sa Davao City. Mon. Merry Christmas at daghang salamat sa iyo, Bril Montalvo. Mantakin mo yun mga boss. Ito, ipagtatawa na naman siya ni Atty. Clero. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Grabe no mga friend. Secretary of Justice daw na hindi alam ang batas. Para sinabing bobo talaga si Bongbong, di ba? Nag-appoint siya ng mga taong hindi alam ang batas. Secretary of Justice pa, si Remulla yata nun yun. Secretary of Justice pa si Remulla. Ewan ko mga friend, saan talaga dapat ito kung maptibay-tibay. Parang kagaya ni Digong lang nung araw na pag sinabi ni Digong, kulong. Miss Laila de Lima na ipakulong. Oh, ito, Section C. Ba't di mo maipakulong itong mga Duterte, mga Duterte na to? Si Pulong, ang daming nagkaso na, wala namang, paano ba yan? Oo, samantalang nung panahon nito si Digong, mga preso lang ang naging testigo kay Laila de Lima, nakulong ng ilang taon. Patong-patong ang kaso, inabot, putang ina. O, nung nawala na si Digong, na-dismiss lahat ang kaso. Nagamit si Aguirre, di ba? Si Aguirre, Secretary of Justice noon. Nakulong si de Lima, pati si Trillanes, muntik pa madali. Samantalang dito si ewan ko nung nangyayari. Eto, si Trillanes, Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte. Kailan pa ho itong nag-file ng plunder case si Trillanes? Wala pang sa pamilya ni Bongo na nag-file wala akong mahipo mga friend Wala akong mahipo. Grabe, masyadong Hindi ko sa tayo na ang pating wala. No? Wala akong mahipo. Paano kaya kalat ni? Mukhang walang patutunguhan tong to. Ayun, yung mga sabungero nawala na hindi na makita si Atong Angot. Parang pinaglalaruan lang nitong mga kampo ni Duterte ang batas. Diba? Ito si Diskaya. Ngayon papasko, nabiyayaan si Sara Diskaya ng pinangangarap niyang bahay
na panghabang buhay. O, ito. Tuloy po kayo. Good morning po. Ito yung aming salas. So, ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Tuloy po kayo. Ito po ang aking bagong bahay. Ma'am, kung dadating yung lawyer nyo, matatawag ko kayo sa lawyer's corner ko, pwede yan. Antayin po namin. Sige po. Tuloy po kayo. Good morning po. Ito yung aming salas. So, ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Tuloy po kayo. Ito po ang aking bagong bahay. Ma'am, kung dadating yung lawyer nyo, matatawag ko kayo sa lawyer's corner ko, pwede yan. Matangin na, ano? Bagong bahay niya, habang buhay yan. Diyos ko. Patong-patong ang kaso. Yan ang gusto Diba? Maginhawang buhay. Magsilbi ka sa demonyo. Maginhawa buhay mo. Panandalian. Oo. Ayan ngayon yan. Ang problema dyan, mga friend. No? Paano? Paano ngayon sasamsamin lahat ang mga ninakaw niyan? 180 billion. Oo. Katakot-takot ang Hindi ako naniniwalang ganyang kagaling yan. Hindi ako naniniwalang ganyang katindi yan. Hindi rin ako naniniwalang ganun kagaling si Kibulog. Oo. Hindi ako naniniwalang ganun. Nakaya niya magpatayo ng Jose Maria College, tapos yung lahat ng ari-arian na yun, napundar niya. Hindi ako naniniwala doon. Yan, pwede, mga dami. Talaga yan, mga dami. Maski ang sila Saldico na yan, mga yap na yan, puta. Dapat talaga madiin Kung madiin sana, oo, diin Diinan talaga to Tsaka na yung mga ano na yan, nagsiamin naman na yan mga putang ng mga sila Hernandez na yan, sila umami na sila di ba? Unahin nyo na yung mga friend, yung unahin nyo yung amo nitong mga to. Diyos mo. Mantakin mo yung puta na Cabral, 20 bilyon ng anak ng putang, sakit sa ulo, mga friend. Kawawa. Tapos makikita mo yung mga pumipila doon. Canned goods, tsaka kaprasong bigas. Gift certificate, putang ina, saka 200 piso. 40,000. Doon na natulog. Putang ina, anong klase? Wala talaga. Kaya nawawa talaga ng Duterte yung Pilipinas. Ang problema, yun nga. Kung magsalita si Sayad, wala kayo. Pinisira nyo lang ako dahil ako nangunguna sa survey. The way na magsalita, walang kakabakabang parang sinasabi niya na, magano lang kayo na bahala kayo. Sa hindi ko kilala si Madriaga. Wala akong dyan. Basta puro, hinaharas nyo lang ako. Impeachment na yan. Walang mangyayari yan. Parang gano'n lang sinasabi. Napagod na raw yung taong bayan niya sa impeachment. Inang yan. Taong bayan pa, pagod ang puta. Talagang nakakapagod manood ho ng ganitong mga klaseng teleserye na hindi mo alam kung ano magiging diin. Puro umpisa Puro umpisa. Yung mga kawawa sa bungero, 36 tao. Umasa na sila na ayos na nasampa ng wala, asa na yung hulihin? Si Bato naman mahuhuli na lang, nabulabog pa. Dahil nga sabi ni Ombudsman, may warrant of arrest ka na. Excellency,
Amoy kung may time naman. Kung hindi mo makita, baka maamoy mo naman. Oo. Kung sino yung mga nakapaligid sa'yo. Oo. Ito pa, isang topic, Alam niyo ba kung sino ang utak ng mga flood control project sa Senado? Si Senate President Cheese Escudero. At ayon sa testimonya, may 20% kickback daw na napupunta sa kanya. Ibig sabihin, kapag may proyektong flood control, automatic may cut siya. Pera ng bayan, napupunta sa bulsa ng iilan. Ang lakas ng loob, di ba? Kaya habang binabaha ang Pilipinas, umaapaw naman ang bulsa ni Cheese. Ang ironic, flood control daw. Pero sila mismo ang nagpa-flow ng pera sa sarili nila. Kaya wag tayong manahimik. Dapat panagutan to. Pera ng taong bayan, yan! Alam nyo ba kung sino ang utak ng mga flood? Ang problema nga dyan, mga friend, itong Bernardo na to, hindi raw naman maliban na kila Remulla, na talagang siya raw nagdala sa bahay ni Remulla, ganito. Pero yung kila Cheese Escudero, binigay daw sa sekretarya, ganito, ganon, ganyan. Pag ganon daw, hindi raw pwede yun Dapat yung sekretarya ang sisihin, hindi si Cheese Escudero. Kung sino yung mga napagbigyan ng pera, yun ang ireklamo, hindi si Cheese Escudero. Mga ganon ba? Yun ang paliwanag, Oo. Parang ganon din sa kagaya kay Escudero, nagbigay ka ng 30 milyon sa kanya para pondo sa kanyang pagtakbo. Sabi na naman ng batas, galing ika kay Lubianco yun Hindi naman galing doon sa kumpanya ni Lubianco, sariling pera ika ni Lubianco. Lusot. Putang ina ng batas. Nakapapamura ka ang puta Ewan, mga friend, kung saan pupulutin itong Pilipinas na to. Hanggang ngayon, hinahanap nila. Asa na yung pangako na may makukulong na senador o congressman bago magpasko. Baka, hindi nila alam, baka sa Pasko, hindi na alam sinabi kung kailan Pasko di ba? Si Justice, si Ombudsman di ba? Si President Marcos, wala nang sinabi kung kailan Pasko. Marami yung Pasko Oo. Ano bang Pasko? Pasko ng pagkabuhay? O anong taon ba ng Pasko? Basta lang alam natin, itong mga putang na mga politiko na to, araw-araw ay Pasko. Di ba? Mag-collab na tayo, mga friend. Kakalungkot na nangyayari sa Pinas. Yung West Philippine Sea, yung mga magsasaka, mangingisda ron, putang ina, mangingisdaan lang. Pinagbobomba na naman ng mga putang na incheck. Wala naman tayong magagawa kundi yun, puro ikundina. Siguro pag may namatay ng mga ngisda ron, baka sakaling, pero wala, hindi nga ako talaga makakalaban Hindi lang sana naggaling-galingan tong Pilipinas na hindi sana napaalis yung yung mga Navy sa Subic. Wala pinalayas din yung mga Amerikano Wala lang pala kayo ibubuga. Tapang-tapangan kayo na parang kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong paa. Nung nandiyan dyan yung mga base militar ng Amerika wala akong mga ganyan wala akong ganyan na pang-harassment sa mga mangingisda. Wala. Hindi nga pumasok yung incheck nung panahon ni Marcos dito Senior. Kailan lang ba nakapasok dito at nagtayo ng kung ano-ano mga struktura dyan sa West Philippine Sea, di ba? Wala, kakabag. Hanggang ngayon, pag-uusapan yung po tayo ng pondo sa 2026. Kung ilang trilyon, kung saan ilalagay, puta. Ano ba yan? Si Rap Recto, Vilma Santos, iba raw magsalita. Ang tingin niya doon sa mga umaano sa kanila, basher. Yung mga bumabatikos daw dahil sila raw ay nasa itaas. Ngayon, sabi ni Vilma Antot, no? Si Vilma Antot na yan laos na nun yan Biglang hindi ko alam paano galaw ng kapalaran, di ba?
Dati nun, nanonood ako sa Focus Theater ng concert ni Rico Puno. Yan. Yan ang parang ano yan, bago kumanta si Rico J. Puno, yung Vilma Santos na yan, sasayaw ho yan. Mag-isa lang, walang backup dancer, wala. Kulay. Naka-tights siya. Maliit na labahay lang ho yan eh. O, bilog-bilogin nung araw ha. Nung kasikatan ho nung Rico J. Puno. Yung Vilma Santos na yan, sasayaw yan parang intermission. Siya lang mag-isa. Oo. Noong araw, totoo. Oo. Ngayon, tignan mo, no? Biglang, gobernadora, mayora, no? Swerte, di ba, magagawa eh. Ganun kadali, ha? Ewan. Magkulab na tayo, mga friend. O, eto pa. Kung paano nilusta yung pera nung panahon ni Digong. Build ni Digong, puro poste. Natenga ng 4 na taon, hindi natapos. Tatak Duterte, Bridge 2018 sa Esperance, Agusan del Sur. Nakatenga ng 4 na taon. Puta na. Grabe, no? Minsan kung magsalita itong si ombudsman parang napakaano lang, no? Ako, no? Ay nako, bago magpasko, ay nako. Lisa Cruz, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Merry Christmas to all, sabi niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Arnold pa si Diego. Si Rox, parang nakikipag-usap sa bata eh. No? Yun nga. Pastor John Lagon, shout out. Thank you sa pa-Christmas mo. Shirley Jaser. Ay, Shirley Esteras. Merry Christmas po, Sir Rox. Pusit is full of shit. Nakakasuka na ang pagkakaplastic niya. Binabasa lahat ang mga kababayan niya. Mas masaya pang pakinggan yung nagmumura ng nakapagpakalutong. Tinutumbok pati lahat ng gusto niyang matigok. Ang kapal mukha ni Sheminit. Plastic na plastic ang dating. Showroom. Di ba? Shirley ulit Ang daming tinik na nangalangalan ni Pusit at hindi lang itak ang ginawa mo. Tantrum. Ikaw pang utok-itok ka at ayusin mo ang pagsasalita mo. Daig pa ng kindergarten ang hilig mong magtahi-tahi ng kasinungalingan, kwentong sukran. Yun nga di ba? Kalat ni Baya, shout out. Basta, ang alam ko, number 1 kami sa survey. Atay tayo dyan, kalat ni. Kalat ni ulit Kita mo, Kasani, wala kayo sa ngalangalan ng sweetie. Brent Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend Sabi ni Brent Shermin. Mahabaging langit po, Sir Rox. Anak ng pinakahalimaw sa lahat po ng halimaw, Sir Rox. Hindi po talaga siya ginagapangan ng kahit man lang gakurot na kilabot sa kanyang katawan. Totoo. Hoy, buhayang hagum. Manong ikaw tumalo na lang sa bangin. At ang bansang Pilipinas naman magkaroon naman ng kahit konting pahinga at tulog sa pisting yawa ka. Naku ewan ko nga lang sa'yo. Buisit ka. Sobra mo talagang pinakukulo ang dugo namin na yawa ka. Sir Rox, sa palagay mo, ano kaya talaga ang tunay na magagawa ng aming John Lloyd ng Cavite chapter? Ang tanong yan, Tia Deli ka. Ang bigat naman ang tanong mo.
No comment. No comment na lang. Pating ano ko. John Lloyd ha. Ano po, anak ng 7 buhayang hagumpo. Talaga, Xerox? Pag di naman po nangamatis ang tigyawat mo sa ilong sa buwisit. Naku, ewan ko nga lang po talaga, Xerox. Mr. Blackjack, sobrang hot mo po ngayon kahit sa social media at news ka magpunta. Ang face mo po, cute na nakabalandra. Parang talagang super pogi mo talaga, ano po. Ang hirap magbasa ng comment pag ganitong puro tawa abutin ko, Tia Deli kaya totoo. Sir Kulaoy, sa totoo lang po, ako po talaga ang nanliliit at sobrang nahihiya sa inaabot nating pagbabatikos, kaliwat kanan, mapa news or social media man. Puro drawing at bunganga lang po kasi ang paandar natin. Asan po yung hustisya para sa bayan na ikinikwento mo po, sir? Halos lahat po tuwang-tuwa sa galak nang finally nasipa na si dating Mr. Ombudsman. Tapos ngayon, ikaw po ang pumalit. Lahat po ay sobrang high ang energy sa natatanaw na pag-asa para sa mga sinasabi mong makukulong bago magpasko. Nawawala tuloy ako, Tia Deli, kaya asa na? O asa na po, Sir Blackjack? Sige nga, Aber. Di ka siguro magiging tampulan ng kantsaw na pati po tuloy kami nadadamay. Kung nilinaw mo po lang sana kung gaanong year sila makukulong. O di sana, di puro batikos na katsaw ang inaabot mo ngayon, di ba, sir? Masyado na po tayong sobrang sikat, mga bro. Tawag po tuloy sa atin, mga kabitenyong pulpul. Puro kuda, kulang sa gawa. Nako, Sir Kuting. Yan, ito naman. Ikaw po ba talaga hindi pa rin po nahihimas. Ano? Tia Deli naman. No? Sa mga ina-appoint mo, puro po paltos. Walang maarangkada kundi si General Torre lang po ang nagdala ng bandila mo. Naku, Sir Kuting. Punas-punas po tayo ng konting muta at matano po, puro po bisaklat. No, mission accomplished po. Hanggang ngayon, puro butata. At walay na po. At walay. At puro nga pa rin po. Your term is just about to finish po soon, Sir Kuting. Sir Muning. Kuting na yung Muning. Kisig-kisigan mo po at mukhang tatambalentong na po ang bangka mo sa lulupit po ng mga kalaban mo. Ito pong si Sayad Topak. Talaga pong sobrang tigas ng kakapalan po ng pagmumuka. Kapag ito po di mo po napusasan at di na ilagay sa dapat pong kalagyan, Sir Muning, umpisahan mo na po siguro ang magsurusaryo araw-araw. Nawawala ako, sir. No? Dahil kapag ito pong kalaban mong malupit nakahulagpos, natapalan ng bilyon-bilyon dilat ng mga komilig, ayos na po ang buto-buto, Sir Muning. Umpisahan mo na pong mag-alsa balutan dahil naku po, loleng. Talagang pilik mata mo lang ang walang latay sa paghihiganti at paghihimagsik ng halimaw na ulupong na nagmula po sa ibang planeta. Tawan-tawa din. At ikaw naman po, Sir Ombudsman, huwag na po tayong magpapetik-petik sa pag-aksyon. Surrender. Surrender kung di po talaga kaya ng trabaho, ipasa mo na lang po sa iba na may mas matino at matinik na pag-uutak at nang tayo naman po makausad-usad po ng kaunti. Puro po anomalya
Pero puro po kuda at nga Tia Deli, sobra pong tinotopak na. Kaya ako po ay lalayas muna. Hanggang sa muli po mga ka-warriors. Sana lang po talaga itong aming bida ng Cavite tumigil na lang ng kada dakdak at bawasan ang puro pa-interview. Pakita ka muna ng resibo, sir. Tantanan mo po kami ng mga puro fake news. Pwe, leche, visit, Serapin Divina, shout out. Tama na yan, Saramaw. Isipin mo yung kaso mo. Hindi ka pwede na sa presidente, baka maging China ang Pilipinas. Anong baka? Sure yun. 3J Shop, shout out. Una sa lahat, Sir Rox, maligayang Pasko sa iyo. At iyong mga mahal sa buhay, nawa ay matanggap natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Merry Christmas to all of us. Wala pa yung pamasko ko sa iyo, 3J Shop ki. 3J Shop ulit oh. Tawa-tao. Wala talagang patawad si Sara kahit Pasko. Umaariba ang kanyang masamang ugali. Kala mo batang nakikipag-away sa kalye na ayaw makipagbati sa kaaway na bata. Tawa-tawa. 3J Shop ulit oh. Imagine mo, Sir Rox, kung yan ang maging presidente, aray ko po, ni hindi marunong mag-English ng diretso, paano siya makikipag-usap kay Trump? Ayaw nga pala, hindi siya maka-US, kaya di niya kakausapin si Trump. Paano naman niya kakausapin ang mga leader ng European countries kung di rin siya marunong mag-English? O nga pala, kaaway din pala niya ang mga leader ng Europe. Pero daw ka, Sir Rox, ang galing mag-Mandarin. Say mo, ikaw na, Sir Rox, ikaw na, ha? Ako ng tao Bobo rin sa Mandarin 3J Show po ito. Mapunta muna tayo dito sa Star for All season. Miss Vilma Santos. Yun. Well, when it comes to the entertainment side, wala tayong question dyan. Saludo tayo pero sa politika, primero maayos siyang makitungo sa mga tao. Pero itong last niyang issue na nasa taas kami at nasa ibaba kayo. Yan ang topic kanina ni Atty. Rene Bueno. Wow! Nakaka-big turn off. Napakahangin bagyo itong si Vilma. Mukhang hilo na rin yan Oo. Sige, sabihin natin hindi yung mahihirap ang tinutukoy niya, kundi mga kalaban niya sa politika. Pero tinutuligsa ang asawa niya, si Rap Recto, dahil sa mga katiwalian nito. Maski ang mahihirap nga sobra nang nagrereklamo sa ginagawa ng asawa niya, tapos sasabihin niyang nasa itaas sila at nasa ibaba tayo. Yun nga. Ito ang dapat ng tandaan ng taong nalulunod sa kasikatan at nalulunod sa pera. Kapag ikaw ay nasa itaas, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ibababa, meaning darating ang araw at ibababa ka rin dahil sa iyong kahambugan. Matalino yan. Hindi kagaya nitong si Diskaya, bobo. 3J Show po ito. Yan diferensya sa mga taong nasa itaas. Nasa itaas Akala nila forever na silang nasa tuktok ng tagumpay. Di ba sa show business nga may tinatawag na nalalaos. Ibig sabihin, hindi ka laging nasa itaas. Si Vilma na sobra sa magiging hambog. Naroon na tayo sa pinagtatanggol niya ang asawa niya. Natural yun. At ganun talaga kahit tayo siguro, ganitong gagawin natin. Pero Sir Rox, bilang isang politiko, dapat you are very careful sa words na sinasabi mo. At be humble. Kasi hindi naman makakarating si Vilma sa kanyang posisyon ngayon, kundi sa mga taong nasa ibaba, yun nga. Very careful dapat you are very careful sa words. Wala na yan ngayon. Unuso na nga ni Duterte yan, di ba? Magmura ka lang ng magmura, tataas ang iyong survey, bahala ka na. Kailangan marunong kang magbayad sa survey. Maril Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Itong si Sara, 3 years na nagbibigay message, di pa makapagsalita ng walang binabasa. Kaya halata di galing sa puso at isip niya. Ang resulta, hindi natin maramdaman. Mas ramdam pa natin ang resback nyo tay. Oo, di ba? Ito yung resback, anak.
Hindi makapagkakaso sa akin yan, gago na yan talagang. Alam niya, totoo sinasabi ko eh. 3JC po ito. Yung mga dismaya na yan, deserve nila ang kulungan at ma-freeze ang bank accounts nila. Wow! Tama ba ang parinig ko? 180 billion ang pera nila nasa bangko as in letter B. O yun nga, pabilyonan na ang nakawan sa Pinas dati-rati, million lang. Level up na talaga ang garapalan. Yung kaya nga masakit ang loob nitong si Inday Sayad. Bakit inyo pinaano yung pera na nakaw ko? Eh samantalang million lang yan, bilyon na lang nakawan eh. Tapos million lang eh, ireklamo na kayo. Ano kayo? Bad kayo, di ba? You're very bad. Crisop, shout out. Ubod ng plastic si Lustay. Diyan siya magaling magsinungaling. Kaya hindi dapat yan maging BP or press kahit anong posisyon sa gobyerno, not eligible. Di ba? Sa atin, pero sa Comelec pwede. Comelec to. Crisop, bakit ganyan lang ang magsalita? Regression na ba? Ano ba pagsasabi niyan? Kuko na yan. Walang sense. Nakakahiya. Yung tatay niya, wala naman sense na pagsasabi. Pinagmumura lahat. Putang ina, hindi bumaba survey. Shout out. Tawa-tawa. Xerox, pag napakinggan mo bisahe niya, hindi spirit ng Christmas mararamdaman, kundi sira ang araw mo. Xerox, ganyan ang narcissist. Sarili lang magaling, mabuti at ang kasalanan niya isisisi sa iba. Totoo yan eh. Shirley Jaser. Ibang klase talaga itong bata ni Kalatni. Makapal ang mukha talaga. Diyos ko, parang grade 1 kung magkwento. Kay Attorney Claire ako sobrang natatawa. Kaya nga kung makakahagak-gak, di ba? Shirley Jaser ulit to. Merry Christmas po sa inyong lahat, Karox at sa mga ka-warriors. Merry Christmas, Shirley. Chupista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Merry Christmas po, kuya, at sa pamilyang po, at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Wala naman kakwenta-kwenta ang pinagsasabi ng ginawa mo na lang katawa-tawa sarili mo. Grabe, only the Philippines na may BP tayong walang kwenta. Sa atin, pero sa mga DD shit, puta, malaking kwenta yung hype na yan. Tignan mo na kung mabigay ng pamasko. 200 pesos, gift certificate, at saka bigas, at saka canned goods. Shirley Jaser ulit to. Ang masasabi ko lang sa ganong Karox na masasabi ko lang walang ganong Karox na amo ka, papasok ka doon sa kwarto ng driver mo. Yun nga, ang tagal na ilang minuto, hindi naman sa pag-iisip na masama, pero tingin ko lang maraming alam ang driver ni Madam Cabral. Totoo. Anyway, maraming problema ang Pilipinas. PBBM, ang Ombudsman PBBM and Ombudsman Rimulya. Ano na? Wala pa tayong naipapakulong sa mga malalaking isda. Natatakasan na lang tayo lagi. Yun nga diba? Magaling magtimbre. Ombudsman, magtimbre. Sumagot si David Ali Mendoza. Hi po, Ma'am Shirley. Kaya po pumasok si Yusek Cabral doon sa hotel room ng driver, para po pag-usapan nila ang istorya sa gagawing pagpapatiwakal ni Yusek Cabral. Nagtataka lang po ako. Ang sabi kasi ng driver ay bumalik siya sa hotel at nagtanong kung bumalik doon si Yusek Cabral, pero hindi raw nakuha ng CCTV. Biglang atang naging invisible si Manong driver. Yun nga, tama. Hiwaga talaga yan. Mary Lebron, shout out. Merry Christmas, Xerox, and to your family, no skipping ads. Merry Christmas, Mary Lebron. Maricel Chen, shout out. Hello, Xerox. Merry Christmas po sa inyo at buong pamilya. Dolor Garcia, shout out, my friend. Eman Escalona na, friend namin Bingson, shout out. Sami AJ, Karox, dapat 50,000 benefits ibigay ni BBM buwan-buwan sa mahirap kesa nakawin ng mga hayop na politiko. Kurakot, tignan mo. Biglang sipa ni BBM, sikat sa tao
at siya ang forever president. Malabo yan sa AJ. S. Makise, shout out ha. Merry Christmas po, Sir Rox. Wishing you the best of health and more blessings to come. Mabuhay ka, Sir Rox. Mabuhay, S. Makise. Sam AJ ulit. Merry Christmas, Karox and family. God bless. God bless. S. Makise. Sam AJ. Hoy, salamat ulit sa mga nagpapasko ha. Kukunti lang pero salamat pa rin. Oo, di ba? At least nakatulong. Madodoble yan. Mga nagbigay sa akin yan. Ay, mahal ako ni Lord eh. Elizabeth Scare, shout out. Merry Christmas po sa inyo at sa buong mundo. Ang nakadismaya lang ito si Sarah baliw na. Nagbabait-baitan pa. Akala mo totoong concern sa atin. Hay, nako Sarah. Akala mo kung sinong matino. Hay, nga. Akala niya si matino, baliw. No? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, gusto kong maniwala na si BBBM ay bobo. Ha? Kuya, gusto kong maniwala na si PBBM ay bobo. Bobo din kasi gaya ni Magalong, sinabi na ngang Duterte siya, ginawa pang advisor ng ICI. Magalit sa mga yung ano tayo mga Marcos din, oo. Paulit-ulit, no, mga friend. Ipagtyagaan na natin yan, kulang magagawa eh. Kesa naman mabalik tayo sa impyerno. Diba? Ilang taon na lang naman, wala tayo, ha? Wala namang uupong matino. Kung may matino lang talagang PMAR na pwedeng maging parang sa Africa. Oo. Siya namuno doon, o tin mo. Ha? Si Taure. Oo. Diba? Ito. Wala na tuloy ako ha. Saan na ba ako? Rick Ignacio, shout out. Sa totoo lang, nakakadismaya na rin itong si BBM. Puro lang salita, panay pangako lang. Yun ang sabi sa kanya nung kanyang mga Wibulong Brigade eh. O, di ba? David Alvin Mendoza, shout out. Maligayang Pasko po sa inyo, Karox, at sa mga buong pamilya nyo. Buong pamilya po, aba, may pa-Christmas message pa pala ang presidente ng impyerno. Paano naman po tayo maniniwala dyan sa mensahe ng demonyo? Sa bibig niya mismo na siya ay magiging presidente ng impyerno. Hay, pwede ba Inday may sayad? Huwag ka namang makisaya sa aming mga Kristiyano sa pagdiriwang ng araw ng Pasko. Yun po ay araw ng kapanganakan ng aming Panginoon na minura naman ng inutil mong ama na ngayon ay nasa kalaboso na sa dahig. Ayun nga di ba? Teresita Guzman, shout out. Good evening, Sir Rox. Merry Christmas to you and your family. Merry Christmas, Teresita Guzman. Brother Elias Isyo, shout out. Lolita Lozano, shout out. Itong si Sayad, kung makapagsalita, akala mo naiintindihan niya. Naiintindihan niya. Laging bangag. Ipagamot na dalhin sa mental, malala na. Bakit kaya naging BP si Sayad Dustay? Mga kontrabida, badat, kayo sa impyerno magpresidente. Hoy, Sayad, kahit anong sabihin mo, Lustay Sayad, puro pa nga. Ang muka, pusit. Ganyan. Jan Dimango, shout out my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Ay, ako. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Ay, Lord. Ay, salamat po sa mga nag-comment sa vlog ko tungkol sa aking hipag na hanggang ngayon nasasaniban. God bless. Hanggang bukas po muli. Sana nagustuhan niyo yung ating mga topic. Oo. Putik, no? Kawawang Pilipinas talaga. Wala. Ako. Kaya daily to, pinatawa ko ng pinatawa. Ay, naku. Si John Lloyd ng Cavite.
Ano ba? Hitignan ko sa dating sekretary Ronald Llamas mukhang wala rin ano eh. Wala rin ako makakita ang pag-asa Oo. At least nakikita ko si Attorney Claire Castro na meron siyang parang hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makakatapos nga ng termino at walang mangyayaring hindi maganda. Yun nga. Sana maging matibay ang kapit ng Armed Forces of the Philippines, na hindi sila masilaw sa laki ng pera. Ewan ko. Taragiso. Ay nako. Grabe. Sana nga may pag-asa pa. Kayo ba? Mga ka-warriors, sa tingin nyo? May pag-asa pa ba? Magandang gabi po mga boss. Merry Christmas ulit. Salamat ulit.